Alright, so hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, napakagandang balita mga minamahal dahil tumataas po ang tsansa na mukhang makukonvict po natin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi na-impeach na siya eh. Na-impeach na po si VP. Dito nga po sa lower house na humigit kumulang 215 to be exact na mga kongresista ang pumirma para po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Now, kailangan na lang po siya ay ma-convict, which is pag nandun na po sa Senado, alam nyo naman mga minamahal na sinasabi ng iba na medyo tagilid daw na makonvict itong si VP Sara dahil meron daw pong mga maka-Duterte na mga senador na nabubuhay pa doon. So, hindi pa gumagraduate. Mga minamahal, tandaan ninyo, ngayon po yung napakahalagang araw. Bakit? Kasi ito po yung pinakahuling sesyon ng Senado. Ibig sabihin, kapag hindi po natalakay ngayong araw, itong patungkol nga po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, magre-resume po ito sa June 2. Which is, pag na-resume po ito sa June 2, mga minamahal, meron pong mga kongresistang, meron pong mga senador nag-graduate at meron pong mga senador na bagong papasok from 19th Congress transition to 20th Congress. So, ipag-pray natin mga minamahal na sana bago umabot yung alas 12 ay hindi po matalakay. 'Di ba? Sa huling sesyon, itong impeachment patungkol nga po dito kay Vice President Sara Duterte. Sana hindi matalakay mga minamahal. Yan na lang po yung pinagdadasal natin para ma-resume sa June 2. Kasi pag ma-resume sa June 2 mga minamahal, pagdasal na lang din natin na sana matanggal na. Gumraduate na itong si Bato, itong si Bongo, 'di ba? Itong pamilya ng Villar at yung Cayetano. Mawala lang 'yan sa mapa mga minamahal at mapalitan ng Tulfo, ni Aquino, nila Bam Aquino, nila Kiko Pangilinan, nila Benhur Abalos. Mapalitan lang yung mga pangalan na yan na na-identified na ninyo at nafe-feel naman natin yung kanilang magiging boto ay mukhang hindi sila pabor na mo-convict itong si VP Sara. Mapalitan lang yung mga yan, mga minamahal. I'm pretty sure makukonvict itong si Vice President Sara Duterte. Which is yan po yung paglilinaw kanina ni Coco, ni Villanueva. Anyway, panoodin muna natin tong video mga minamahal, itong balita. Hindi nagbibiro si Mima, totoo yun. Totoo yung sinabi ko. June, batay na rin sa paliwanag ni Senator Joel Villanueva ay posibleng magkaroon ng motion kaugnay nga ng pagtanggap ng Articles of Impeachment mula sa House of Representatives ng Senado sa kasalukuyang isinasagawang plenary session ngayon. Huling araw na kasi ito ng sesyon at kaya critical ito sa hakbang na gagawin para umusad itong impeachment complaint. At kung hindi, ay ang susunod na action na nito sa pagbabalik na mula sa break ng Senado na nakatakda yan sa June 2, 2025. June. Ngayon ang huling araw ng sesyon niya sa Senado. Ibig sabihin, pag hindi ito natalakay mamaya, sa June 2 na ito. Rinig ninyo, ngayon yung huling araw ng sesyon ng Senado at kapag hindi po ito natalakay, ang resume po nito sa June 2. Kaya ipagdasal natin na sana hindi matalakay mga minamahal. Kasi buti na nga lang na napasahan, na pagbotohan na ng mga kongresista. Kasi pagdating ng midterm election, yung mga kongresista na yan pwedeng matanggal na, walang continuity. 'Di ba? Hindi makukontinue. Samantalang dito sa Senado may continuity. Bakit? Kasi merong gagraduate, meron namang matitira pa. 'Di ba? So,
malaki yung chance natin na makonvict itong si Sara Duterte. Hindi na po impeach yung tawag dito kasi impeach na. Na-impeach na itong si BP. Ngayon ang ipagdasal natin, sana makonvict na itong si Vice President Sara Duterte. Alright, continue tayo dito sa balita. Tatalakayin. Tama ba yun, Asher? Yes, Jun, yan din ang pinaliwanag ni Senator Joel Villanueva na kung hindi nga ito matatalakay ay ang susunod na pagkakataon para ito ay matalakay na ay sa pag-resume ng kanilang session mula sa kanilang break na yan ay nakatakda sa June 2. Pero ang June 2, ibig sabihin, tapos na ang eleksyon noon. May mga gagraduate na senador, sabihin tapos na yung kanilang termino, at meron namang maaaring bago na senador na masasama doon sa composition ng Senado. Asher. Yes, Jun, yan din yung isa pang kumbaga ini-raise na topic ni Senador or ni Senate President Francis Cheese Escudero dahil nga dito sa pagpapalit ng Congress mula 19th to 28th Congress kung maaari ba na maging or maitawid itong impeachment complaint at yung ilang mga detalye na yan ay ating lilinawin dahil bukas din ay nakaschedule na magkaroon ng press conference kay Senate President Francis Cheese Escudero. June. Sige, Asher, ating antabayanan. Okay, pero sa madaling sabi, lahat yan ay dadaan sa plenary action. So, by the way, mga minamahal, good news to. Napakasayang balita naman ito. Mga minamahal, huli ngunit na ihabol din. 'Di ba? So, yung mga panawagan natin, nagbunga din. Mga minamahal, 'di ba? Yung mga efforts natin, nagbunga rin. So, itong nangyari kay Vice President Sara Duterte, syempre pinangunahan din ni Sandro Marcos yung pagperma, 'di ba? Para ma-impeach itong si Sara Duterte. I think mga minamahal, gusto lang talaga natin ng full transparency and accountability, which is hindi po natin yan nakikita kay Vice President Sara Duterte. At mga minamahal, walang prosecution na nangyayari dyan, walang panggigipit, bagkus lahat po yan ay merong basihan. So, waiting na lang tayo tomorrow. Oo, sa magiging sa press conference ni Senate President Cheese Escudero kung ano at kung papaano yung magiging transition nito kung hindi maitalakay ngayong huling sesyon bago mag-break ang Senado patungkol nga po dito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alright, so good news to mga minamahal. Hoping sana na hindi matalakay at kapag dumating yung midterm election, sana hindi rin manalo yung mga identified as a pro-Duterte senador. Nang sa gayon, 'di ba, makonvict itong si VP, 'di ba, bilang vice presidente ng bansang Pilipinas. Alright, so again, pahingi lang ako ng comment, mga minamahal. Mag-comment kayo patungkol sa video na to. Madali ang vlogs lang to para mai-update kayo agad. Tapos i-like ninyo. Napakahalaga po na i-like nyo itong ating video nang sa gayon lagi kayong laging nanonotify at nalalagay tayo sa algorithm. Tapos i-click nyo yung subscribe para lumaki ang kapamilya natin dito sa Minamahal Channel at yung notification bell para updated kayo kada video ko. 'Di ba? So again, mga minamahal, para sa bayan, pero hindi para kay Kibuloy. It's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.